This is session number 3, no? Sa pag-aaral natin sa series natin ng commonly tolerated sins. So again, pag sinabi po natin commonly tolerated sins, hindi siya yung pinapahintulutan natin, but ito yung mga kasalanan na hindi natin namamalayan ay ginagawa natin, hindi natin namamalayan na minsan akala natin maliit lang ang parang epekto nito, pero napakalaki po pala. So kaya inaaral natin ito upang maiwasan na patuloy natin itong mabalewala at upang maiwasan na patuloy natin itong magawa. We have already discussed patungkol po sa envy, greed, impatience, and also ingratitude. Ngayon naman, we will study another set of two commonly tolerated sins at ito po yung gluttony. Alam niyo yung gluttony? Hindi po yung pampaputi. Glutathione yon. Gluttony, yung labis na pagkahumaling sa pagkain, no? At ignorance, no? Yung kawalang pagnanais sa kaalaman. And kanina na related to sa ating pag-aaral sa teolohiya. Now, let's talk first about gluttony. Now, marami po sa mga kasalanang madalas nating napapabayaan o hindi masyadong binibigyan ng pansin ay yung paraan ay mga paraan lamang ng tao upang punan ang emptiness na nararamdaman natin sa ating mga puso. So isa sa mga bagay pala no na nagagawa natin yung mga tolerated sins is because gusto nating punan yung mga emptiness na nasa sa atin. No, ginagamit natin ang mga kasalanang iyon upang punan ang isang walang lamang bahagi ng ating buhay. At sa paggawa nito ay lumilikha po tayo ng ating mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, kapag bored at wala kang magawa, di ba? Sa halip na maglaan ng oras sa pananalangin at pagkakataon na matuto mula sa salita ng Diyos, ay mas pinipili nating mag-doom scrolling. So again, social media, scrolling, spending your time in social media is not wrong. It's not sinful in its own way na mag-scroll ka. But again, paggawa nun na parang yun na lang yung gagawin mo sa buong maghapon is actually not helpful sa ating paglago sa ating paglakad sa ating Diyos, no? So that's one thing na hindi natin namamalayan, nagiging Diyos na natin. Instead na we try to learn more about God, mas natututo tayo sa mga kaparaanan ng mundo dahil sa social media. Or for example, laro, di ba? O di kaya manood ng mga movies at iba pang bagay. Again, hindi natin namamalayan na ang ganito pong mga gawi ay nagpapakita na ang kaligayahan natin ay nasa ibang bagay sa halip na nasa Diyos dapat. So doon nagiging Diyos-Diyosan yung mga bagay na yon. Kasi your joy, your rest, your comfort is nandoon sa mga bagay na yon sa halip na sa Diyos. Again, it's not wrong, but nagiging mali siya kapag nandoon na yung comfort, nandoon na yung satisfaction, nandoon yung happiness, nandoon yung joy sa mga bagay na yun na sa halip ay dapat sa Diyos. Gaya nga ng sinabi ni John Calvin, ang ating puso ay mga pabrika ng mga Diyos-Diyosan. Kapag naalis natin ang isang Diyos-Diyosan, mabilis gumagawa ang ating puso ng panibagong Diyos-Diyosan. Ganun po ang pagbibigay larawan ni John Calvin. And napakadali o bilis lamang po na mahulog tayo sa pagsamba sa ibang bagay sa halip na sa Diyos. Kaya naman, kailangan nating patuloy na bantayan ang ating mga puso at ang Diyos lamang ang ating sasambahin. Ngayon, pupunta tayo sa katakawan or gluttony. No? Ito ay isang malinaw na halimbawa ng isang kasalanang madalas nating nahayaan. No? Ngunit maaring maging isang Diyos-Diyosan. So we will see paano siya nagiging Diyos-Diyosan. Bagamat ginagamit minsan ang salitang ito upang tumukoy sa anumang uri ng labis na pagpapalasasa or pagpapasasa sa isang bagay, yung salitang gluttony or katakawan, ginagamit din yan sa ibang pamamaraan in a sense na nagpapakasasa ka sa isang bagay. Pero ang pangunahing ginagamit po ng Biblia sa salitang gluttony or katakawan ay upang ilarawan ang labis na pagkain. So very specific, no? Labis na pagkain.
Para sa maraming tao, ang labis na pagkain ay nagiging paraan ng pagharap sa sakit, pagkabigo o kabiguan, no? Or ang iba pang paghihirap sa buhay. Kaya nga uso sa atin ang tinatawag na stress eating. And that is also a kind of form of Diyos-Diyosan. Mamaya makita nyo, no? Usong-uso yan. Ako, stress eating kasi stress ako. Pag sinasabi mong stress eating, it means you want to find comfort through eating. Tama? Kung mapapansin ninyo, minsan kapag hindi tayo okay, isa sa mga bagay na ginagawa natin para maging okay ay ang pagkain. Now, sa ganitong paraan, nagiging source ng comfort natin ang pagkain. At nagbibigay ito ng pakiramdam ng kontrol kapag tila magulo at hindi makontrol ang buhay mo. So yun yung pinapakita natin kapag ganon. At dahil dito, ang katakawan ay higit pa sa simpleng sobrang pagkain. Ito po ay maaaring magpakita na hinahanap natin sa pagkain ang kaginhawaan, kapanatagan at kasiyahang dapat ay sa Diyos lamang natin hinahanap. So doon po nagiging makasalanan ang katakawan. Nakalungkot, ito ay isang karaniwang problema po sa ating kultura, no? Bilang mga Pinoy, lalo na masarap yung banana cake, no? Kung saan kung saan maraming tao ang regular na kumakain ng higit kaysa sa kanilang tunay na kailangan. Kaya nga ako, pag binibigyan ako ng banana cake, hindi na ako kumakain ng kanin konti. Na isa sa mga dahilan nito ay madali tayong magkaroon ng pagkain. One of the reason bakit na-fall tayo sa katakawan because it's very easy na po na magkaroon ng pagkain. Lalo na asawa mo, magaling na chef, magaling na cook. Nasa bahay ka lang pero parang araw-araw nasa restaurant ka. Yung isang parang magulat na lang ako minsan, for example, wala kami pagkain. Gulat na lang ako, magdadala siya niyan. Ano to? So, parang out of nothing. Hindi, mali yun. Out of konti-konting mga sangkap, makakagawa siya ng masarap na pagkain na espesyal. Ganun ka. Kaya, ayahay talaga. Ayahay sa kinabuhi yun. Lami kaon, permente. So, masarap yung kain. Araw-araw. Kahit simpleng itlog na gagawa niya yon ng ano. So madali. Isa sa dahilan ng katakawan ay madali tayong magkaroon ng pagkain. No? Kung nabubuhay tayo sa isang lugar na salat sa pagkain o sa panahon ng tagutom, siguradong mahihirapan tayong gawin yon. Pero sa isang banda, ang pagkakaroon ng saganang pagkain ay isang pagpapala mula sa Diyos. So it's a blessing na marami tayong pagkain. Mayroon tayong higit pa sa ating kailangan kahit madalas ay hindi natin napapansin kung gaano tayo pinagpapala ng Diyos. Ngunit maaari ring abusuhin ang pagpapalang ito. Ito yung danger kasi pwede natin siya maabuso. Sa halip na umasa sa Diyos, nagsisimula tayong umasa sa kanyang mga kaloob. So, parang ganun lang yon. Instead na ang creator, ang creation ang binibigyan ng pansin. So in the same way, instead na sa nagpapala, ang pagpapala ang binibigyan ng pansin at doon tayo umaasa, no? Ang katakawan po ay naghahanap ng aliw, kagalakan, lakas at kasiyahan sa pagkain sa halip ay sa Diyos. So ang dito po pinapakita sa atin na ang gluttony po ay hindi lamang yan paglabis na pagkain, but putting your comfort, your strength, your joy sa pagkain kesa sa Diyos. So yun yung malalim, yun yung parang kahulugan. Bakit naging kasalanan ang katakawan? Mas minamahal natin ang kaloob kaysa sa Diyos na nagkaloob ng mga iyon. Tulad ng marami pang ibang kasalanang madalas nating pinapabayaan, gaya ng napag-usapan na natin noong nakaraang linggo, yung hindi pagiging mapagpasalamat, mainipin, mainggitin, pagkasakim. Alam niyo po ba, ang katakawan po sa pinakapuso nito ay laban din po sa Diyos. So ito yung similarities nila. All of them
is laban sa Diyos sapagkat namumuhay ito na para bang hindi sapat ang Diyos. Bakit ka hindi mapagpasalamat? Kasi parang hindi sapat ang Diyos. Bakit ka impatient? Kasi parang hindi sapat ang Diyos. Bakit ka naiinggit? Kasi hindi sapat ang Diyos. At bakit ka sakim? Dahil hindi sapat ang Diyos. Bakit ka matakaw? Kasi hindi sapat ang Diyos. So you see, yun yung puso nun. No? Para bang wala siyang halaga sa ating buhay at mas kailangan pa natin ng iba. Now, anong gagawin natin upang mapagtagumpayan ang katakawan? Huwag nang kumain. Hindi po. Now, para natin ma-overcome yon, kailangan nating patuloy na ipalala sa ating mga sarili na ang Diyos, hindi ang pagkain, ang tunay na pinagmumulan ng ating buhay. Hindi kesyo, hindi ka kumain, mamamatay ka na. Bagaman that is an effect, no, na possible na mangyari. But always remember, ultimately, ang buhay natin ay nakasalalay sa Diyos. Kailangan natin tandaan na ang Diyos, hindi ang pagkain, ang pinagmumulan ng ating lakas. No, minsan unknowingly we depend too much sa pagkain kasi nga wala akong lakas kapag di ako nakakain. Ng ating aliw at ng ating kasiyahan. Kaya po, sa tuwing tayo ay kumakain, dapat itong maging paalala na tayo ay umaasa sa Diyos sa lahat ng ating pinagdaraanan. Ang pagkain po ay regalo ng Diyos, ngunit hindi ito ang ating tagapagligtas. Hindi rin ito ang pinagmulan ng tunay na kaligayahan natin. Kaya po, ang tunay at pangmatagalang kagalakan ay hindi kailanman matatagpuan sa pagkain. Matatagpuan lamang ito sa Diyos na nagbibigay ng ganap na kagalakan sa kanyang presensya at may kakayanahang gumawa ng higit pa kaysa sa ating hinihingi o iniisip. Kapag ang Diyos ang ating pinakadakilang kasiyahan, ang mga kaloob niya, at kabilang na doon po ay ang pagkain, ay tatanggapin natin ng may pasasalamat at gagamitin sa tamang paraan. Sa halip na gawin silang mga Diyos-Diyosan na pumapalit sa Kanya. So again, the point here is that gluttony is a sin because yun yung nagiging comfort natin. Yun yung nagiging joy natin. Yun yung nagiging source of strength natin. At yun ay hindi dapat. No? So, sa tingin nyo, problema ba natin yun? May mga ganun ba tayong mga ginagawa? Stress eating is parang napaka-normal or common sa atin. So ngayon, kapag hindi ka okay, wag mo agad sabihin na kakain ako, stress eating kailangan ko. No? What you need is God. Pray and balikan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. Tsaka pagkatapos na, doon ka na kumain. Ang point lang doon is wag natin hayaan na maging comfort natin yung food. Wag natin hayaan, di ba? Di ka okay. Ano sa trabaho? Sobrang stressful yung mga tao. Tara, kain tayo. Pagkatapos ng kain, okay na ako. Di ba? Hindi natin namamalayan. We put our comfort to the food. Hindi sa nagbigay ng food. Di ba? So, be careful on that mga kapatid kasi as simple as parang okay lang naman yun, not harmful. Kaya nga commonly tolerated sin ang pinag-usapan natin eh. Kasi unknowingly, nagagawa na pala natin yun as Diyos-Diyosan kesa sa Diyos. Pero bumili pa rin po kayo ng banana cake. Ay, may question daw si... Sige, let's cut muna sa half. Jill, question. Madalas ganyan tayo, no? It's the same thing. Pareho pa rin po yun. Kumbaga, pwede kang magpahinga doon sa dagat, pero kapag yun kasi ang ginagawang batayan na parang nagiging okay ka, hindi natin namamalayan na doon na tayo nakatuon. Diba? Kumbaga, hindi natin na-acknowledge na the God who created that dagat gives you the comfort, not the dagat na ginawa niya. So, yun yung ano dun eh. Yun yung
danger doon. Kaya nga, commonly tolerated sin talaga to. Even games, laro mo na ako kasi stress ako. Ending, mas na-stress ka sa games. Diba? Or movies. Diba? Hindi ako okay. Sa halip na mag-study ng word, mag-pray, doon na lang, ano na lang sa movies. So, unknowingly, nagagawa natin yung kasalanan na yun. And that is pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatry pa rin yun. So, it's okay, punta ka sa pier, pero pag pumunta ka doon, ang pasalamatan mo yung Diyos na siyang nagbibigay ng comfort. Hindi yung, wow, ang sarap ng hangin, okay na ako. Yun na, nandun na tayo sa creation, hindi sa creator. Tama? Okay. And this is very helpful reminder sa atin kasi hindi natin namamalayan, nagagawa natin yung mga bagay na yon, di ba? And any other thing, pwede maging Diyos-Diyosan. Okay po? So, gluttony. Next is, okay na? May other questions pa? Okay na? Lastly, ignorance. So, ito yung, kamangmangan. No? Kamangmangan. Para po sa mga Kristiyano, and I suppose, and I hope and I pray na lahat tayo ay tunay na mga Kristiyano, ang kamangmangan ay hindi isang pagpapala. If you're a Christian, kamangmangan ay hindi po pagpapala. Sapagkat ang ating pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan. Tandaan niyo yan. Ang ating pananampalataya ay nakasalig sa katotohanan. Kaya hindi pwedeng mangmang ang isang Kristiyano. Kaya nga 'di ba, ito lagi ko natatandaan from kuya, lagi niyang sinasabi, walang Kristiyano na hindi aral. Lahat ng Kristiyano aral yan. Bakit nakasalalay ang kanilang pananampalataya sa katotohanan? And that is katuruan, kaalaman. No? Nilalang po tayo ng Diyos na may isip. At ito pa, isa pa sa dahilan, nilalang ka ng Diyos, hindi gaya ng aso, pusa, o anumang hayop na hindi makapag-isip. Nilalang tayo after His very own image. And God is wise and binigyan niya tayo ng kaisipan upang, maging matalino, mag-invent ng kung ano-ano. Hindi. Well, kasama yon, grace niya yon. But, nilalang tayo ng Diyos na may isip upang makilala siya at sambahin siya. Kaya sa tuwing naiisip mo na may isip ka, always remember, may isip ka for you to know Him. Kung nakikita mo sarili mo, top honor ka sa school, tandaan mo, although, by grace, no? Ang ganda ng binigay sa'yo na may achievements ka. But naging matalino ka for you to know Him. Yun ang nun. Lagi natin tandaan, kung bakit ka natutong magsulat, magbasa, ay hindi para makagraduate lamang at makapaghanap ng trabaho. The purpose is para makilala mo siya. Maaral mo yung salitang inihayag niya para sa atin. Kaya mahalaga ang ating iniisip sapagkat ito ang humuhubog sa ating pananampalataya at pamumuhay. Di ba? Kanina pa lang, yun ang nakita natin sa ating Sabbath school. Alam nyo, and I think this is very familiar sa atin, Romans 12:2. Matapos po na ipaliwanag ang ebanghelyo ni Apostol Pablo, hinihikayat niya ang mga mananampalataya na huwag makiayon sa sanlibutan, kundi, sabi niya? Magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng kaisipan. You see? Paano ka magbabago? Baguhin mo muna yung isip mo. Yun ang sabi doon. Walang tunay na Kristiyano na tumatangging gamitin ang isip na ibinigay ng Diyos. Gagamitin talaga natin ang ating pag-iisip. Sa halip, tinatawag po tayong patuloy na lumago sa ating pagkilala sa Diyos. That's why theology is very important. Kita niyo yan? Mapanganib po sa ating spiritual na buhay ang maging kontento na sa kaunting nalalaman natin tungkol sa Kanya. And this is one thing that I learned from Pastor Noel. Kasi inaaral ko po everyday yung yun nga yung kanyang sa seminary, nag-join kami sa Friday. Wala pa, yung previous pa. Lagi niya talagang sinasabi, and eto gusto kong tanungin kayo. Anong ibig sabihin? Eto dapat mag-interview to no? Pero sali ko na po kayo. Anong ibig sabihin na ikaw ay naligtas?
Sige nga po, tatanungin ko po kayo. Anong ibig sabihin na ikaw ay naligtas? What does it mean to be saved? Ano ibig sabihin na naligtas ka? Sige nga po. Anyone? Huwag kayong matakot na sumagot. Ano to? Kumbaga, sa pamagitan nito, may kita nyo na, kailangan ko pa pala itong matutunan. Okay? Ang ibig sabihin na naligtas ka ay, naligtas ka dahil makasalanan ka? Good? Ano pa? That is very important. Connection doon kay Papa Bong. Dahil ikaw ay makasalanan, naligtas ka mula sa banal na puot ng Diyos. Now, sabi ni Pastor Noel, marami, tatanungin mo, ano ibig sabihin na maligtas? Usually, sagot ng mga Kristiyano, mapupunta sa heaven. Ano ibig sabihin ng ligtas? Mapunta ako sa langit, hindi sa impyerno. Tama siya in some sense, pero alam niyo, sabi ni Pastor Noel, sabi niya, kapag ganyan ka sumagot bilang Kristiyano, napakababaw lang ng kaunawan mo sa kaligtasan. So kung tatanungin ko kayo ulit, ano ibig sabihin na maligtas? Ibig sabihin na mapunta ka sa heaven? So you see, again, hindi mali yung sagot na yon, pero mababaw yung sagot na yon. Kaya kailangan natin aralin mo yung kaligtasan. At its core, ang kaligtasan po ay pagkaligtas mula sa banal na puot ng Diyos. At marami pa tayong pinapag-usapan patungkol doon. Pero yun nga, sabi ni Pastor Noel, kung ganun lang tayo sumagot, basta maligtas ako, mapunta ko sa heaven, napakababaw nun, and it's not helpful para sa iyong paglago. Diba? Kaya aralin natin. Bakit napupot ang Diyos sa akin? Kasalanan. Ang kasalanan ba ay dahil lang hindi mo ginawa yung kanyang kalooban? Well, tama yun, pero mababaw lang yun. Di ba? Kasalanan ay ang hindi pagpapakita ng banal na katangian ng Diyos na nararapat sa kanyang mga nilikha. You see? It's not only missing the point. Hindi lang yung pag-miss ng kanyang sinabi. But yun ay pagyurak sa kabanalan at katangian ng Diyos. That is sin. So you see, marami tayong dapat malaman, matutunan. Kita niyo po yun? No? And magbabago tayo kapag patuloy na binabago ang ating isipan, kapag mas malalim nating naunawaan ang mga katotohanan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, mas maayos din ang pamalakad ng ating pamumuhay. Nakita niyo po yun? Dahil dito, ipinalangin ni Pablo ang mga mananampalataya sa Colossians. Na sila, alam niyo yung prayer ni Pablo sa Colossians, not for them to have a big churches, hindi para yumaman sila, mag-prosper sila, but the prayer of Apostle Paul is this, na mapuspos ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Yun yung prayer niya. Mapuspos sila sa kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Na may spiritual na karunungan at pag-unawa. At yun ang dapat nating matutunan at ipanalangin. Ang layunin nito ay upang mamuhay sila ng karapat-dapat sa Panginoon, mamunga sa bawat mabuting gawa at patuloy na lumago sa pagkilala sa Diyos. Kung babasahin niyo yon, very connected ang pagkilala, pagkatuto sa pamumuhay. At yun ang ating nakita din kanina sa Sabbath School. Bagamat ang Diyos po ang nagbibigay ng tunay na kaalaman tungkol sa Kanya, hindi po ibig sabihin nito na dapat maging pabaya o walang ginagawa ang mga Kristiyano. Mali po na sabihin natin na basta ang Holy Spirit ang magre-reveal sa akin, tapos pinapabayaan natin ang Kanyang salita. Tandaan niyo po, our confession and the Bible itself ay tinuturo sa atin na ang banal na Espiritu ay nagtuturo sa atin never apart from His Word. Lagi siyang nagtuturo sa pamagitan ng Kanyang salita. So ipinagkaloob na ng Diyos ang Kanyang salita upang makilala natin siya at maunawaan ang Kanyang kalooban. Kaya ang ating pananagutan ay patuloy na ilagay ang ating sarili sa mga paraan ng biyaya. Pagbabasa, pagbubulay-bulay,
pananalangin sa pamagitan ng kasulatan. The Lord gave it, so gamitin din natin yung kaparaanan ng kanyang biyaya. Read, study, meditate, listen to the preaching of the Word of God. Tulad ni David, dapat nating ituring ang salita ng Diyos bilang isang kayamanan. No? Kaya natutuwa ako doon sa mga naririnig ko na, Kuya, hindi ako okay kasi hindi ako nakapag-aral ng salita. Maganda yun kasi ibig sabihin, naunawaan mo na yun yung kailangan mo at tunay na nakakapanghina kapag hindi ka nag-aaral ng salita. Kaya lang, kapag babasihan mo yun sa kaligtasan mo, mali ka na doon. Never base your salvation on, again, what you do. Hindi sa performance mo ang kaligtasan. Sa natapos ng performance ng Panginoong Hesus ang kaligtasan. And He's still performing His duty as a mediator. Diba? Siya ang ating pinakapunong pari na patuloy na namamagitan at nananalangin para sa atin. You see? Pero again, babalik tayo sa ating katungkulan, pananagutan. We must study the Word. No? At ito, gaya ni David, ang salita ng Diyos ay ang kanyang kayamanan sapagkat ito ay mas matamis pa. Ganito din describe ni David sa kanyang awit, no? Mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan at higit na nagbibigay kasiyahan kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Now, hindi ito magme-make sense sa atin kung hindi natin babalikan yung panahon nila. Yung yung pulot-pukyutan po, yung honeycomb, para po sa ancient times, sa panahon nila, that's the sweetest. Pinakamasarap. Sa atin, dami na masarap, di ba? Luto ng asawa ko, pinakamasarap yon. Hindi pwedeng may mas masarap doon. So, sa akin, kung tatanungin, pinakamasarap, luto ng aking asawa. So, ang dami. Ang dami na po, di ba? Pero sa time nila, ang pulot-pukyutan is considered as, kumbaga, top 1, the high class na pagkain. So kapag sinabi ito ng isang tao mula doon sa panahon ngayon, he is describing something na higit pa. At paano inilarawan ni David ang salita ng Diyos, mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan. What's your favorite food? Mas matamis pa doon ang salita ng Diyos. Babalik tayo sa gluttony. Pwede, di ba? At sabi niya pa, at higit na nagbibigay kasiyahan kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. O, di ba? Pero ngayon, ang dami na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Social media pa lang, taob na yung salita. And that is a rebuke for all of us. Di ba? Kaya nawa, habang nag-scroll tayo, nawa, maalala natin itong pagtatama po sa atin. May ilan na nag-iisip na habang dumarami ang ating kaalaman daw, ay lalo namang humihina ang ating spiritualidad. So may mga taong nag-iisip nun. Pero po, kabaligtaran po ang tinuturo ni Pablo. Sabi niya sa Colossians 1:10, ang tunay na kaalaman ay nagbubunga ng tapat na pamumuhay. Ulitin ko po, ang tunay na kaalaman ay nagbubuga ng tapat na pamumuhay. So, dito po, pinalangin ni Pablo na ang mga mananampalataya ay mapuspos ng pagkilala sa Diyos upang mamuhay sila sa paraang nakakalugod sa Diyos, mamunga sa mabuting gawa at lalo pang lumago sa kanilang pagkilala sa Diyos. So you see, again, gaya ng binanggit ko kanina, ito po ang pinapanalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. Magkaugnay po ang kaalaman at ang spiritual na bunga. Tandaan nyo yan, no? Ang kaalaman ay may kaugnayan sa ating spiritual na bunga. Habang lalo nating nakikilala ang Diyos, lalo tayong nagiging mabunga. No? And it is true. Kaya nga, maganda na naiinisip niya, di ako okay kasi di ako nakapag-aral ng salita ng Diyos. Kasi nga, when you study the Word of God, doon tayo uhubugin. First, it will teach us, then it will correct us, and then it will rebuke, itutuwid tayo nito, and then sasanayin tayo nito. So you see, sandwich, di ba? Teach, correct, tutuwid, then ititrain ka. Di ba? Habang tayo naman ay sumusunod sa Kanya at namumunga,
lalo pa nating nakikilala ang kanyang karakter at kalooban. Ang isa ay nagpapatibay sa isa. Ano po to? Kumbaga, a cycle. The more you study, the more na mamumuhay ka na matuwid, at the more na mamumuhay ka na matuwid, the more na mas nakikilala mo siya. At habang mas lalo mo siya nakikilala, mas lalo ka pang mamumuhay ng tapat. At sa iyong pamumuhay ng tapat, mas nakikilala mo siya. So, nakikita niyo po yun? Kaya no wonder. Kasi minsan, iniisip ko talaga, paano kaya yung mga apostles, yung mga naunang mga Kristiyano, yung mga great theologians na ginamit ng Panginoon, paano nila na-keep yung kabanalan ng pamumuhay nila? And, di ba, gano'n na lamang sila ginamit mightily ng Panginoon. Paano yun? Paano yun? Ngayon, it all makes sense because they keep on knowing God. And as they know God, nababago yung pamumuhay nila. At habang pinabago yung kanilang pamumuhay, mas nakakilala nila ang Panginoon. At habang mas nakakilala nila ang Panginoon, mas binabago sila ng Panginoon. Nakita niyo po yung cycle, no? Ganun kahalaga po iyon. Ang buhay Kristiyano ay isang panghabang buhay na paglalakbay ng paglago. No? At hindi ito mangyayari kung hindi tayo patuloy na lalago sa ating pagkilala sa Diyos. Naway maging hangarin natin sa bawat araw na lalo pa siyang makilala. Ang kamangmangan ay hindi pagpapala at hindi rin tanda ng kabanalan. Sa halip, ang panawagan ng kasulatan ay kilalanin natin ang Panginoon, sikapin natin lalo pa siyang makilala. Nawa, yun din ang patuloy na manatili sa ating puso at patuloy na lumago sa ating mga pagnanais. So, tapos na po tayo sa ating third session, Commonly Tolerated Sin.